So, nag-start na. So, dito tayo sa, ano, sa uterus. So, so gamit na ano, uterus. So, by using this sentence pattern, you can inform people of schedules. Sinasabi mo lang yung schedule mo, no? For example, dun sa dictionary form. Example yan sa naka-dictionary form. So, sisigatsu no owari ni doicho e shutsusuru uterus. So, I'm scheduled to go on a business trip to Germany at the end of July. So, as ano, then, ichiji ni, so, kaisha de, so, as ano, ichiji ni, so, kaisha de, so, kaigi o suru, so, yote desu. So, meron pa akong ano, schedule bukas by 1 p.m. Magmi-meeting po kami sa ano, sa company. Basta sinasabi mo lang no, yung schedule mo sa oras na yun. Kasi isi-schedule mo bukas eh. Bukas ng alauna. Magmi-meeting kayo sa company. No? So, dictionary po, uterus. So, konsyo no, so doyobi ni, so tomodachi o, at tomodachi to, iga o miru uterus. Ngayong Sabado po. So, ngayong Sabado po ay manonood kami ng ano, movie. So, kasama ang kaibigan ko. So, ito yung schedule mo ngayong Sabado. O ito yung gagawin mo ngayong Sabado. Manonood kayo ng movie kasama yung kaibigan mo. Basta sasabihin mo yun, ano, kung ano yung gagawin mo sa araw na yun. Isensama mo. Na ano. So, kongetsu no 30日にso 日本へ行く予定です。So, 今月の30日にso 日本へ行く予定です。So, ngayong sa 30 po. So, this month ay schedule ko po ng pagpunta sa Japan. So, yun yung ano dito, ibig sabihin ng UTay. Sinasabi mo lang schedule mo. So, yung sa now naman. So, for example, sa now no. So, Ryoko wa 1週間ぐらいの予定です。Parang ganito lang din siya, no? So, the trip is scheduled to last for a week. Parang ganito lang din. So, ang klase ko po sa Nihongo ay naka-schedule, no? Na matatapos ngayong pizza 20. So, naka-schedule yan. For example, no? Ang klase ko po sa Nihongo ay so,
So, ano yung gonna be? Ay naka-schedule na matatapos ngayong pizza 20. So, nihong gonna be kiwa. So, kongetsu no Hatsuka. So, mari no yote desu. So, understood naman ito. So, nihong gonna be kiwa Hatsuka mari no yote desu. So, yung pag-aaral ko po sa Nihongo ay naka-schedule na hanggang lang, pizza 20 lang, no? Pag pag hindi siya bird dito, so lagyan mo lang siya ng no sa gitna. Parang gano'n. Ang klase ko po ngayon ay naka-schedule na na hanggang 10:15 lang. Parang ganun. So naka-schedule na hanggang 10:15 lang tayo, no? So ang klase ko po ngayon ay naka-schedule na hanggang 10:15 lang. Parang ganun. Yung trip ko po is naka-schedule na isang isang linggo lang, no? Yung trip niya. So, ima no jogyo wa so joji jugufun so mari no so yote desu. So, ima no jogyo wa joji jugufun mari no yote desu. Yung parang no yote desu. So, lasing kang yes noun. So, so, pupunta pa ako. Basta mo na sa Tokyo for business trip. Ngayon pizza 11. Pupunta po ako sa Tokyo for business trip. So ngayong pizza 11, kung naka-schedule ka ngayong pizza 11 na ito yung gagawin mo. So meron kang business trip. So Juichi nichi. So Juichi nichi ni Tokyo no Tokyo e shutsu no so yote desu. Yung ibig sabihin ng shutsu, yung business trip. So no yote desu na. Juichi nichi ni Tokyo shutsu no yote desu. So wala mong tanong yan. Baka may tanong ka dito sa yote, wala namang tanong doon. So dito tayo sa mada verb T form imasen. So this pattern means that something has not taken place or has not been done yet. So yung yung hindi mo pa ginagawa. So has not taken place or has not been done yet. For example, there's yung sa has not been done yet, kanang nakapagsulat ka na ba ng report mo? So, report mo kakimasta ka? No, hindi pa po. No, hindi pa po ako nakapagsulat. So, iye, sumada. So, kaite imasen. So, report mo kakimasta ka? Nakapagsulat ka na ba ng report mo? So, iye, mada kaite imasen.
No, hindi pa. Yan ang isang. Dumating na po ba si Mr. Miller? So, Mira-san wa mo kimashita ka? No. Hindi pa po. Hindi pa po siya dumating. Parang gan lang. No, hindi pa siya nakapagsulat. No, hindi pa siya dumating. So, iye, sumada, so, kitimasen. Sa isa mo. So, hintayin natin saglit. Si Mr. Miller. Kasi, hindi pa po siya dumating. Hintayin natin saglit si Mr. Miller kasi hindi pa po siya dumating. So, Mira-san wa mada kitimasen kara chotto mate kudasai. So, isa-isa pa no. So, hindi ko pa po napasa ang report ko. So, report wa sumada so daste imasen. So, wala namang tanong dito no, sa verb tipong imasen. Yung hindi mo pa ginagawa, yung bagay na yun. No? So, last example na yun. So, naipadala mo na ba ang luggage mo? So, nimotsu wa mo oporimashita ka? No, hindi pa. So, iye, sumada, so okotte imasen. So, ipapadala ko pa lang po. Mamayang hapon. So, ganyan, no? No, hindi pa. Ipapadala ko pa lang po mamayang hapon. So, iye, mada okotte imasen. So, kyo no gogo. So, okorimasu. Yan. So, kyo no gogo, okorimasu. Dalawa yun ang gamit niya. No? So, yung isa, so has not taken place. So, genko wa mada aite imasen. Yung bangko ay hindi pa, ay hindi pa bukas. Hindi pa po open ang bangko. So, genko wa sumada so aite imasen. So, dito pala sa baba, yung hindi mo pa ginagawa yung isang bagay. So, dito wala ka namang hindi pa gagawin dito. Hindi pa po nag-start ang meeting. So, kaigi wa sumada so hajimate imasen. Naka-intransitive yung verb. No? Ano ba yun? Hindi pa nag-start or hindi pa tapos. Hindi pa po tapos ang klase. So, chogyu wa sumada uwatte imasen. Uwatte nai o uwatte imasen. No? So, yung pinagkaiba sa baba, no? So, dito sa isa, hindi pa ginawa yun. Ito yung tinutukoy, no? So, wala namang tanong doon sa sa verb tipong imasen ito. So, has not taken place or has not been done yet. Ito yung pinakalas dito sa arukubang. Yung sa ko at saka ng so. So, in writing, a demonstrative belonging to the so series is used when a word or a sentence mentioned before is referred to. Sometimes, so however, a demonstrative belonging to the so series is used instead. So, in this case, the writer wants to describe something to the reader as though it really existed then under. Yung tinutukoy dito na so series, yung sa N5 at saka sa co series.
tinutukoy na, no? Series na yun. Yung nasa, ano, lesson na 4. Yun. Ay, ito wala ito. Sa lesson 3 pala. Yung so series, yung tinutukoy na so series. Yung sore, suno, soko, sochira, no? Yung sa ko series, sokore, kuno, koko, kochira. Then yung ano, yung gamit ng demonstrative na to, kasi demonstrative yung tinutukoy, no? So yung ano, yung something imagination na hindi naman talaga totoong nag-exist. So yun ang example na, no? So kung what I want most is a magic door. Yung ano, yung magic door, wala namang ganyang wala namang totoong magic door sa totoong buhay, no? Ano lang, describe lang yung magic door na pag i-open mo siya, pag i-open mo yung door na yun, so you can go anywhere you want, no? Gamit ng kuno. Parang ganito lang siya, no? Ang pinaka gusto ko pong ano, bagay ngayon ay ano, magic shoes. Itong sapatos na ito, kung isusuot mo, ay pwede kang ano, pwede kang lumipad. Parang ganun. Itong pinto na ito, pag bubuksan mo, pwede kang makapunta agad sa Japan. Parang, kasi ano you can go anywhere you want. So, pwede ka agad makapunta sa Japan. Parang ganun. Kung itong sapatos na ito, kung isusuot mo, ay pwede kang lumipad. So, so ichibang, hoshimono wa, so mahotiki na, so kotsu desu. Kuno kotsu o, yung gamit na ano, yung ku. Yung sa ku series, isa yung kuno, no? So, kuno kotsu o, so hakoto, so tobimasu. So, yung ano dito, no? Yung gamit ng kuno, sa describing, describe yung ano, sapatos, pag isusuot mo, ay pwede kang lumipad. Ano, gamit ng kuno niya. So, yung kuno dito, so gamit niya, yung describing, dinescribe yung pinto na kung bubuksan mo, pwede kang makapunta sa lugar na gusto mong puntahan. Yan lang may gamit ng kuno dito, describing lang. Isang example lang. Ang pinaka gusto ko pong ano, damit ay ano, magic at ang pinaka gusto pong ano, bagay ay ano, magic clothes. So itong ano, itong damit na ito, kung isusuot mo, ay magiging guwapo ka. Parang ganyan lang siya, no? So so ichibang, hoshimono wa, so mahotiki na, so shatsu desu. So, kore o, so kiro to, then handsome ni, so narimasu. Isa sa ano, sa ku series is yung kore. So, dinescribe yung ano, yung bagay niya, yung shatsu. Pag isusuot mo yun, so magiging gwapo ka. So, yun lang naman yung dito, no? Gamit ng ano, yung kuno, kore. So, yung walo na yan, describing lang. So, nasama lang ito, no? Kasi, ano to, yung gumawa ng libro na to is Japanese, mahilig sa anime. Sa Doraemon yata yung tinutuko dito, no? Magic door. Dokodemo 2.
Yung pinaka-last dito no, sa, ano, sa 31. Yan sa 1, so yung verb na to, gawin mo lang siyang volitional. Pag andun yung naka-volitional, ilagay mo yung verb na hindi naka-volitional, no? Na naka-plain form. Yan sa nibang, yung sentence na to is naka-polite. So gawin mo lang siyang plain style. Pag naka-plain style ka dito, so yung buong sentence, i-plain style mo siya, no? Yan sa sangbang. Analyze mo lang yung sentence kung anong klaseng verb yung dapat na ilagay dito, no? So, umot imas yung kasunod. So, ibig sabihin yung verb mo naka-volitional. Gawin mo lang siyang volitional. So, ito na yung planong gawin at saka planong hindi mo gawin. So, analyze mo lang yung yung sagot mo. Kung yung isasagot mo ba dito is yung planong gawin or planong hindi mo gawin. Naka-dictionary form ba or naka-naive form? Yun sa gobang, ito naman yung UT. Sinasabi mo lang yung schedule mo. So pag naka-verb siya, plain form mo lang siya. Copy-paste lang. No? Pag hindi naman naka-verb, so lagyan mo lang siya ng no sa gitna. Before yung UT days. No? An example. Yes, sangatsu desu. Tinanggal yung des. Pinalitan ng no kasi sa noun. Yan sa rukbang. So, analyze mo lang din yung sagot mo. Kung anong klaseng verb na dapat na ilagay dito. Mada yung nakalagay, so ibig sabihin naka-negative yung verb na ilalagay. So dito, UT yung nakalagay. So, dictionary form ba or naka-noun yung ilalagay mo dito. Analyze mo lang yung sentence na. Wala namang tanong dito na sa yung hindi nakapasok, meron ng mga recording. So time na din po tayo ay mag-ina po tayo. Hey. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Mata ne sa ingat po. Okay. Yes, nice. Otsukare sama deshita.